Ang pag-iwas sa gulo, sa away o sa kapahamakan ay hindi tanda ng karuwagan, kundi ng lakas at pagkilala sa sarili, tulad ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya't umalis ang mga pariseyong naruroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbili na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang maghahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o maninigaw, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. Hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay self-mastery. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, sa araw na ito kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Nais ko rin po kayong anyayahan araw-araw tuwing alas 8:30 ng gabi sa pagdarasal ng Santo Rosario for the protection of our country, the Philippines. At sa lahat po ng mga nagnanais na sumama sa isang espesyal na pilgrimage sa darating na October, malugod ko po kayong inaanyayahan. Panoorin niyo po sa huling bahagi ng videong ito ang tungkol sa nasabing pilgrimage. Mga kapatid, gaano mo ba kakilala ang iyong sarili? Ang pagkilala sa sarili ay napakahalaga dahil kung paano natin kakilala ang ating sarili, ganun tayo namumuhay. Kaya nga sabi sa kasabihan sa Pilipino, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Bakit mahirap magpakatao? Kasi ang pagpapakatao ay nag-uumpisa sa tanong na sino ako, pagkilala sa sarili. At kung paano natin kinikilala yung ating sarili, doon tayo kumikilos at gumagalaw. Kaya napakahalaga na kilala natin kung sino tayo. Ang ating Panginoong Jesus sa ating gospel, alam niya kung sino siya. Kaya alam niya rin ang misyon niya. Kaya nga bagamat batid ni Jesus na marami na ang nagagalit sa Kanya, ang natetreten sa Kanya, at nakakarating na ang balita sa Kanya na gusto siyang ipapatay ng mga pariseyo. Di po ba? Para bang kung ikaw yung nakatanggap ng death threat, siguro ano ang gagawin mo? Ang ating Panginoon, nakatanggap na ng death threat mula sa mga pariseyo. Narinig at nabalitaan ito ni Jesus. Pero dahil alam niya kung sino siya at malinaw kay Jesus ang misyon niya, pwede namang hayaan na lang niya o kaya naman ay sige, sugod lang ng sugod kasi ito naman yung misyon niya na mamatay para sa ating lahat. Sige lang. Pero alam niya ang Panginoon, umiwas. Umiwas sa mga taong ito. Hindi dahil duwag siya, hindi dahil takot siya, o kung ano pa mang dahilan na kinakailangan niyang iwasan itong mga nananakot sa kanyang papatay sa kanya. No.
Alam naman ni Jesus na darating dun sa puntong yon. Pero it was not yet His time. Dahil marami pa siyang dapat gawin. Alam ni Jesus na darating doon sa puntong yun na siya papatayin at mag-aalay ng buhay para sa kaligtas. Alam ni Jesus yun. Pero alam din ni Jesus na hindi niya dapat patulan itong mga petty threats na ito. Dahil mas malaki pa ang kanyang dapat gawin kaysa magpa-apekto sa pananakot at pagbubantang ito. Kaya nga umalis si Jesus doon sa Jerusalem, no? At siya nagpunta sa Gentile region. Makikita natin na yung threat, yung crisis, naging opportunity. Opportunity para ang Panginoon ay makarating sa lugar ng mga hintil at doon mag-umpisa siyang magpahayag ng tungkol sa kaharian. Doon magsimula siyang magpahayag tungkol sa Diyos. Tungkol sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Kaya nga alam niyo ho, ganun kapag master natin yung ating sarili. Kapag kakilala natin at hawak natin ang ating sarili, hindi tayo dapat basta-basta nagpapa-apekto sa mga pagbabanta at pananakot ng iba. Dahil tayo nasa katotohanan, dahil tayo nasa kabutihan, hindi. Kundi dapat tayo'y maging matapang at matatag sa ating paninindigan. Pero hindi yung lusob ng lusob, laban ng laban. Hindi yan palatandaan ng katapangan. Yung iba nga, gustong ipakita yung tapang, yung lakas sa paggamit ng dahas, sa paggamit ng armas, sa paggamit ng kasamaan. Pero ang totoo, hindi ito ang tunay na lakas. Alam nyo, ipinakita ni Jesus dito yung lakas na taglay niya sa pamamagitan ng pag-iwas. Alam nyo, yung pag-iwas ay hindi yan karuwagan. Yung pag-iwas ay pagpapakita ng lakas at paghawak sa sarili. Pag yung halimbawang galit na galit ka, umiwas ka na magsalita ng masama o kay makasakit, hindi ibig sabihin duwag ka. Ibig sabihin matapang ka at kaya mong panghawakan yung sarili mo. Hindi yung pagkagalit ka, bigla ka nalang sumasabog. Makapagsalita ng masakit, bahala na, o kaya makapanakit, bahala na, basta mailabas lang yung galit. Yan ay hindi katapangan at kalakasan. Yan ay palatandaan ng karuwagan, kahinaan. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang iyong sarili. Pero ang taong hawak niya ang sarili niya dahil kilala niya ang sarili niya tulad ni Jesus, marunong umiwas. Dahil alam ni Jesus, hindi pa panahon at hindi niya papatulan itong mga bagay na ito dahil merong tamang panahon para doon. At mga kapatid, ito'y naging pagkakataon. Pagkakataon kay Jesus para magpahayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita sa mga hintil. Kaya tayo rin mga kapatid, napakahalaga na makita rin natin yung mga opportunities. Kapag tayo umiiwas na mapahamak o umiiwas sa gulo, ibig sabihin, kinakailangan nating tingnan ang ibang pagkakataon. Kapag hindi ka tinanggap, kapag nireject ka, go to the next. Go to others. At doon, baka tanggapin ka nila. Mga kapatid, napakahalaga ng self-mastery. Yung kilala natin at hawak natin ang ating sarili. Kapag kilala at hawak natin ang ating sarili, matututo tayong umiwas at tingnan kung ano ang mas mabuti at mas higit na dapat gawin. Ito yung biyaya na hilingin natin sa Diyos sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makilala ang aming sarili at turuan mo kaming maging matapang at matatag sa pamamagitan ng aming paninindigan, sa pamamagitan ng aming pagtalima sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.